Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, 20 taon ng paghahari ni Artajerjes, dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako'y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayon. Tinanong niya ako, "Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala kang sakit. Bakit ka ganyan?" Sinidlan ako ng takot. Gayon may sinabi ko sa hari, "Naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon." Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan. "O ano ngayon ang ibig mo?" tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, "Kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayo muli ang binanggit kong lungsod." Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng rina, "Gaanong katagal ka roon? Kailan ka babalik?" Nagtaning ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan din ng mga liham para sa mga gobernador na ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Huda. Sa aking pakiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asaf, ang tagapamahala ng kagubatan, upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, ng pader, ng lungsod at ng tahanang aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang buwan ng Oktubre ay buwan ng misyon. Pinapaalaala sa atin ang misyon na iniwan ni Jesus na abutin ang lahat upang liwanagan sila ng magandang balita ng kaligtasan. Sinisimulan natin ang buwan ng misyon sa pagparangal sa isang pangunahing patron ng mga misyonero, si Santa Teresa ng Sanggol na si Jesus. Siya ay namatay nung siya ay 24 na taong gulang pa lamang. 9 na taon lang siya sa kumbento at hindi man lumabas dito mula nung pumasok siya nung siya ay 15 taong gulang pa lang. Naging patron siya ng mga misyonero kasi palagi niyang ipinagdarasal ang mga misyonero. Inalay niya ang mga ordinaryo mga gawain niya ng buong pag-ibig at dahil pinakita sa kanya ng Panginoon ang malaking naitulong niya sa mga misyonero sa pamamagitan ng paggawa ng ganitong pag-aalay at panalangin. Tayo rin ay makakatulong sa pagpalawak ng misyon ng simbahan sa pag-aalay ng panalangin at mga ordinaryong gawain ng may pagmamahal para sa mga misyonero at sa kanilang mga gawain. Mahalaga ang papel ni Nehemias sa pagsasaayos ng lungsod ng Jerusalem pagkatapos ng pagkatapon ng mga Hudyo sa buong impero ng mga Babylonians. Noong taong 586 BC, winasak ng mga Babylonians ang lungsod ng Jerusalem at ang kanyang templo. Ang karamihan sa mga tao ay pinatapon sa Babylonia at sa iba't ibang lugar ng Babylonian Empire.
Ang mga Babylonians ay tinalo ng mga Persians. Iba naman ang polisiya ng mga Persians. Pinayagan nilang makabalik ang lahat ng mga exiles. Basta lang sila magbayad ng buwis sa kanila at kilalanin ang mga Persians na namumuno sa kanila. Kaya pagkatapos ng 70 taon ng exile ng pagkatapon, may mga Hudyo na bumalik sa Judea. Pero sa matagal na panahon, hindi nila na-secure ang Jerusalem. Bagsak pa rin ang mga muog na nakapaligid dito. Hindi secure ang anumang lungsod na walang muog noong panahon. Maring itong salakay ng sinumang kaaway. Wala pang pintuan ang lungsod, kaya bukas ito sa sinumang umaatake sa mga taga roon. Ito po ang kalagayan ng lungsod noong panahon ni Nehemias. Naging malapit si Nehemias sa hari ng mga Persians na si Artaxerxes. Siya ang tagabigay ng inumin ng hari. Ito'y isang tungkulin ng tiwala kasi maraming mga hari ay mga nilalason. Dahil sa tungkulin ito na siya ang nagsisigurado na safe ang iniinom at kinakain ng hari, palagi siyang nasa palasyo na kasama ng hari. Isang araw, napansin ng hari na malungkot si Nehemias. Ito ay dahil sa balitang narinig niya na nakatiwangwang pa ang lungsod ng Jerusalem, ang lungsod ng kanyang mga ninuno. Malaking trabaho ang pagpapagawa ng muog at ng pintuan ng lungsod. At ayaw itong gawin ng mga hindi Hudyo upang makontrol nila ang mga nakatira ng mga Hudyo doon. Naglakas loob si Nehemias na humingi ng pahintulot sa hari. Napayagan siyang pumunta sa Jerusalem upang ayusin ang kalagayang ito. Pinayagan naman siya at ginawa siyang gobernador ng mga Hudyo at binigyan siya ng pahintulot na kumuha ng mga kahoy sa kagubatan ng hari. Nakita ito ni Nehemias na tanda ng kabutihan ng Diyos sa kanyang bayan. Pagpunta niya sa Jerusalem, natulungan siya ni Esdras, ang pari at eskriba na bumalik din sa Judea. Ito ay may magandang halimbawa ng pagtutulungan ng gobyerno at na pinamunuan ni Nehemias at ng simbahan noon, ang mga relihiyoso noon, na pinamumunuan ni Esdras para sa ikabubuti ng bayan. Makikita natin dito ang pagmamahal ni Nehemias para sa kanyang bayan at kanyang kababayan. Maayos na ang kanyang kalagayan sa Persia. Mataas ang kanyang katungkulan sa Persian Empire at may tiwala sa kanyang hari. Pero hindi siya masaya habang ang pangunahing lungsod ng bayan ng kanyang mga ninuno ay hindi pa maayos ang kalagayan. Nag-volunteer siya na itayo ang mga muog nito. Ito'y hindi madaling gawain. Nagkaroon siya ng maraming kaaway kasi ayaw ng mga ibang mga lahi sa paligid ng Judea na maging secure ang Jerusalem. Hindi nila makokontrol ang mga Hudyo kapag may security na sila. Palagi nilang binabantaan si Nehemias at ang mga katulong niya na nagsasagawa sa lungsod. Ginawan siya ng mga istorya sa hari na magre-rebelde na raw ang mga Hudyo kung may muog na ang Jerusalem. At lahat ng ito'y tiniis ni Nehemias dahil sa pagmamahal niya sa kanyang bayan. May pagmamahal din ba tayo sa ating bayang Pilipinas? Handa ba tayo magsakripisyo alang-alang sa Kanya? Nakakalugod na may mga Pilipino na nakahandang umalis ng bansa kung ito ay nasa masamang kalagayan. Nakakalungkot na may mga Pilipino na nakahandang umalis ng bansa kung ito ay nasa masamang kalagayan. Pero mabuti naman na may mga Pilipino din na maayos na ang kalagayan sa abroad pero bumabalik upang tumulong sa pag-unlad ng ating bansa. O Panginoong Diyos, buhayin po ninyo
sa aming puso ang pagmamahal sa aming bayang Pilipinas. Maging handa sana kami na magtiis at magsakripisyo para sa Kanya.